Umaasa ang maraming pamilyang Pilipino na tutuparin ni Pangulong Duterte ang mga pangako niya para maiangat ang kanilang pamumuhay. Kabilang dyan ang pagpapaigting sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at pagpapababa ng income tax. May report si Salima Refran. Pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation address, ibababa ang binabayarang personal income tax pati ang corporate tax. Sinabi ni NEDA Director General Ernesto Pernia na mula sa pinakamataas sa 32% na income tax, ibababa ito sa 25%. It will benefit more the low-income earners and it will tax more the high-income earners. Inaasahan ng NEDA na maisusumite sa Kongreso ang panukala para dito sa Setyembre. Kung ibababa ang buwis, di kaya mabawasan ang kita ng gobyerno para panustos sa gastusin nito. Naniniwala si Pernia na ang matitipid ng taong bayan sa buwis ay gagastusin din naman nila. Kaya tataas ang koleksyon ng value-added tax o VAT. Pinag-iisipan din ng Duterte administration na magdagdag ng buwis sa ilang produkto gaya ng soft drinks at petrolyo. Pangako din ni Duterte walang demolisyon kung walang relokasyon. Halos 4 na dekada ng informal settler si Aling Angelita. Palagi raw nilang pinoproblema ang mapaalis sa kanilang tinitirahan. Kaya naman gano'n na lang ang tuwa niya sa sinabi ng Pangulo. Sana nga totoo na nga po yun. Para abutin kami kung sakaling nasa pa siya, nasa katungkulan pa siya, presidente pa siya, di may pag-asa kami na tumagal pa kami rito. Benepisyaryo rin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program si Angelita at kanyang pamilya. Pero di raw siya kontento sa sinabi ni Duterte sa bigay na tulong sa ilalim ng 4Ps. Trabaho ang kailangan namin para hindi kami parating umaasa. Saka number 1 ang gusto namin talaga trabaho. Dahil kasi kung kami may trabaho, may pagkain mga pamilya namin. Saka hindi na kami mag-aano pa sa aasa sa gobyerno na ganito na kailangan namin ng pagkain. Sa kanyang sona, sabi ng Pangulo na paiigtingin pa ang 4Ps para maging self-sufficient ang mga benepisyaryo. Isang sako kada pamilya ang pangako noong kampanya. Pero hindi pala ito magagawa. 10 kilo lang daw ang kakayanin ng pamahalaan. Kasing original namin na sabi, baka kakayanin natin one time, big time na isang sakong bigas, no? Oo. Pero even that would be a problem. Where are you going to get 4.4 million sacks of rice? 4.4 million households ang nasa ilalim ng 4Ps na sinimulan ni dating Pangulong Aquino. Nasa 1.5 million na raw ang nasa transition o yung nakakaangat na sa kahirapan. Pero hindi na raw daragdagan ng mga pamilyang benepisyaryo. Nakakatulong siya mapaaral mong anak mo, 1,500. Pero hindi siya talaga masusustain in the long run kung wala silang regular source of income. Salima Refran, GMA News.